Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kinagabihan saktong alas 7 nang dumating sina Jackson at Eunice sa bahay na binili ni Elena sa Quezon City. Mga ilang minuto din ang biyahe nila dahil na din sa traffic. Ang usapan kasi nila alas 8 ng gabi, pero alas 7 pa lang ay nandoon na sila. Namangha siya sa nakitang bahay ni Elena. It was a modern house na bagay lang sa isang pamilya na nakatira. Nagulat sa Elena na mapagbuksan sila ng pintuan ni Jackson na mag-doorbell sila. "Good evening," nakangiting bati niya kay Elena. "Good evening. Wow, ang sexy mo talaga, Eunice. Ang aga niyo yata. Hindi pa ako nakakaluto," sabi ni Elena at nakipagbeso ito sa kanya. Nakasuot ito ng apron samantalang siya ay halos lantad na ang cleavage niya dahil pilit siyang pinasusuot ni Jackson ng sexy bodycon dress na hapit sa katawan niya at v-neck pa naman iyon. May manggas nga kaso nga lang, parang malalaswaan pa rin siya at hanggang sa mga hita niya iyon. She felt uncomfortable. "Bakit hindi ba pwedeng mapaaga ang pagpunta namin dito? It's nice seeing you wearing ang apron," puri naman ni Jackson kay Elena. Mabuti pa si Elena kahit sa ganoong ayos lang nito. Pinupuri pa rin nito samantalang siya. Hindi malang siya nito pinuri. "Naks, salamat naman sa papuri mo, bro. Nagluluto kasi ako. Upo muna kayo," sabi ni Elena nang makapasok na sila sa loob. Umupo naman sila ni Jackson sa couch. Elena, tutulungan na kita," presenta naman niya. "No, wife. Ako dapat ang tumulong sa kanya," sabad agad ni Jackson at pinanlakihan siya nito ng mga mata na sinasabing sumang-ayon na lang siya. "Don't bother. Nandoon na si Sandro sa kitchen." "Elena, I want to learn how to cook. I want to prepare something for my wife. Hindi yung siya na lang lagi ang nagluluto," sabi naman ni Jackson. Mukhang alam na niya ang binabalak nito. Ang pagkunot ng noo kanina ni Elena ay napalitan ng ngiti kasabay niyon ay ang mahina nitong pagtawa. "Hay nako, sinasabi ko na nga ba na nakakapanibago talaga ang pagkatao mo ngayon kapag may inspirasyon ka talaga," sabi naman ni Elena. "So, you mean you're willing to help me?" sabi naman ni Jackson na may ngiti sa mga labi nito. Kakaiba talaga ang mukha ni Jackson kapag sa Elena ang kaharap nito. Para itong nasa alapaap. "Okay, tatawagan ko lang si Sandro sa kusina at i-entertain niya si Eunice dito," sabi naman ni Elena at muling pumasok sa loob ng kusina. Mabilis na nakagawa naman ng paraan si Jackson kung paano mapagsolo sila ni Sandro. Napakautak talaga nito. "Alam mo na ang gagawin mo," bulong na sabi sa kanya ni Jackson. Lumabas na din si Sandro at may dalang bote ng alak at wine glass. Agad na tumayo si Jackson at nilapitan nito si Elena. "Eunice, si Sandro na muna ang bahala sa iyo, ha? Tuturuan ko lang itong asawa mo nang sa ganoon. Mapakimnabangan mo naman sa kusina." Natatawa na sabi naman ni Elena at inakbayan nito si Jackson. Habang nakapamulsa ang dalawang kamay ng asawa sa suot nitong pants. Mukhang sanay na ang dalawa sa gesture nilang iyon. Tiningnan naman niya ang reaksyon ni Sandro. Parang wala lang dito iyon. Ngumiti naman siya dito. "Sige, mabuti nga iyon na iba na ang magtuturo sa kanya." May pait ang tinig na sabi niya. "Okay babe, ikaw na muna ang bahala sa kanya, ha?" Paalam naman ni Elena kay Sandro. Muli siyang sinulyapan ni Jackson ng tingin bago pumasok ang mga ito sa loob ng kusina. Narinig niyang tumikim naman si Sandro kung kaya't napabaling siya dito. "Hi,
Kumusta nga pala ang buhay may asawa? Nakangiting umpisa naman ni Sandro. Okay lang naman. Medyo nakakapanibago pa rin at nakaka-stress minsan. Hindi niya alam pero nakakaramdam siya ng kaba sa dibdib at magkahalong takot. Ganoon ba yun? Ganyan naman talaga sa umpisa, talagang nakakapanibago, hindi ba? Tumango-tango na lang siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng magandang pakikipag-usap sa iba. Dahil sa iniisip niya. Gusto mong sa likuran na lang tayo sa swimming pool? Mas maganda ang view doon. Sabi sa kanya ni Sandro. Sige. Kaagad na pagpayag niya. Wala naman itong masamang gagawin sa kanya si Sandro, hindi ba? Pero siya itong may balak. Pero paano niya uumpisahan ang pang-aakit dito? Hindi rin siya madaldal na tao. Tinungo na nila ang likod ng bahay. Tama nga naman si Sandro. Maganda nga naman ang view sa likod. May saktong lapad ang swimming pool. It was rectangular. At marami ding mga bulaklak sa gilid. Napansin ng mga mata niya ang puting matabang pusa na nakahiga sa couch. Nagniningning ang mga mata niya nang makita ang pusang yon. Kaagad siyang lumapit doon. Kaninong pusa yon? Tanong agad niya kay Sandro. Pero alam naman niya ang sagot kung para kanino iyon. Wala na kasi talaga siyang ibang masabi. Ang totoo, regalo iyon ng asawa mo kay Elena last month. Talaga? Hindi makapaniwala na sabi niya. You didn't know? Dagdududa ang tanong ni Sandro habang nagsasalin ito ng alak sa wine glass. Napakagatlabi naman siya. Mukhang siya pa yata ang mahuhuli sa gagawin nila ni Jackson. Hindi naman. Nakalimutan lang sigurong ikwento ng asawa ko. Alam mo bang si Elena ay hindi mahilig sa mga alagang hayop? Pero kung may pagkakataon na papipiliin naman siya, mas gusto niya ang aso. Sabi naman ni Sandro. Sabay abot sa kanya ng wine at umupo ito sa kabilang couch sa tapat niya. Talaga? Pero bakit tinanggap niya ang bigay sa kanya ni Jackson? At mukhang alagang-alaga naman ni Elena ang pusa. Ganun ba? Ang alam ko din mas gusto ng mga babae ang pusa. Sabi na lang niya kay Sandro. I think so. What about you? Do you like cats too? Tanong naman ni Sandro at muling tumungga ng wine. Samantalang siya hindi pa niya natitikman ang ibinigay nito. Paano pa kasi magpapakita ng interes sa isang tao? Mukhang hindi kakagat si Sandro sa plano nila ni Jackson. Tiningnan niya ito sa kabinigyan ng pilit na ngiti. Yap, gustong-gusto ko din ang mga pusa. Sabi niya at umupo sa tabi ng pusa at hinawakan niya ang ulo nito. Naalala niya ulit ang puting pusa noon na niregalo sa kanya ng namayapang ama. Kagayang-kagaya din ng pusang iyon sa pusa na hinawakan niya. At ang pusang iyon ang kasakasama niya noong panahon na nakidnap siya. Talaga? I thought sa isang kagaya ko, mahilig lang talaga sa social life. Sabi naman ni Sandro at malamlam siyang tiningnan. Siguro ang tingin nila sa akin ganoon. Sabi niya, hindi na siya magtataka kung ganoon ang akala sa kanya ng mga lalaki. Naging tahimik sila pareho na para bang inaaral nila ang presensya ng bawat isa. Ang alak tuloy ang pinagdiskitahan niya, kung kaya tumungga siya ulit. She was tense ano ang susunod niya, kung bakit kasi hindi siya natutong makipaglandian. Gusto ko itong bahay. Kung ano na lang ang naisitinig niya sa bunganga niya. Talaga? I'm glad you like this house. Magalang na sabi naman ni Sandro. Ay, oo, gusto ko ito. Gusto ko ng light brown. Pula ang paborito kong kulay. Dahil hindi natin mailalapat ang kulay na iyon sa isang bahay. Salungat naman ni Sandro. Nginitian naman niya ito. Ito ay isang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mga kulay. Ang pula ay isang magandang kulay sa isang bahay din. Ngunit sa labas, masyadong maraming pula ay magiging masama. Ang ibig kong sabihin halimbawa, kung ang lahat ng mga puno at mga damo ay pula,
Ang mapusyaw na kayumanggi ay ang pinakamagandang kulay. Tama ka. At saka, napakagandang tingnan ng kulay pula. Katulad ngayon ng suot mo. Sabi naman ni Sandro at tinitigan siya nito. Hindi niya alam pero nailang siya sa mga titig nito. At ang sinasabi nito sa tingin niya ay wala namang mali siya. Kulay pula kasi ang suot niya. Wala sa sariling kinuha niya ang pusa at inilagay iyon sa kandungan niya. Ano kaya ang niluluto ng dalawa? Tanong niya. Wala na talaga siyang ibang masabi na iba. Siguro masarap. Sana matuto na ng leksyon ang asawa mo. Makahulugan na sabi naman ni Sandro. Ano ang pinag-uusapan nila? Ngumiti naman siya dito. Can I ask you something? Tanong niya na hindi pinapansin ang sinabi nito. Inayos na muna niya ang suot niya at marahang itinaas ang damit upang hindi makita masyado ang cleavage niya. Nagtatakang tiningnan naman siya nito. Ano ba ang gusto mong itanong? Sasagutin ko kung ano man yan. Huwag lang malalim na natanong. Natatawang wika naman ito. Paano mo masasabing mahal ka ng isang tao? Tanong niya rito. Nakakainis ano ba ang mga itinatanong niya? Mataman muna siya nitong tinitigan. Maniniwala ka ba kung sasabihin ng isang tao na mahal ka niya na walang effort na ipinapakita sa'yo? Naniniwala ako na mas madaling mabasa ang isang tao sa bawat kilos nito kaysa ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Ganoon ba talaga ang nagmamahal? Wala pa kasi siyang experience about sa love. Pwera na lang sa pagmamahal na ipinapakita niya sa kanyang mga magulang at kaibigan. So ibig sabihin, mahal na mahal mo nga si Elena? Sabi naman niya rito. Yes, mahal ko siya. Diretsang sagot naman ito. Huminga siya ng malalim at tiningnan niya ang swimming pool. Kumikislap iyon dahil sa liwanag ng dim light. Siguro masayang-masaya si Jackson ngayon dahil nakabanding ulit nito si Elena. Samantalang siya depressed na depressed. Paano na yan? Mukhang matatalo na naman si Jackson. Nagingit-ngit ang kalooban niya. Sasama ng loob. Ang akala siguro ni Jackson, madali lang ang pinagagawa nito. Mukhang hindi tatamaan ang santong si Sandro na to sa binabalak nila ni Jackson. Napasigaw na naman siya. Dahil sa inis hindi niya namalayang nasakal na pala niya ang yakap na pusa. Kung kaya't kinalmot siya nito sa matutulos nitong mga kuko at umalis sa kanyang kandungan. Are you alright? Nag-aalalang tanong naman ni Sandro na hindi niya napansin na nakalapit na pala ito. Tiningnan niya ang kamot sa kanyang kamay. Medyo dumudugo na ng kaunti iyon at may 3 guhit iyon at 1 pulgada ang haba. Alam mo hindi talaga dapat niyayakap ang pusa. Sabi naman ni Sandro at hinila nito ang kamay niya at tiningnan ang kanyang sugat. Maliit na kalmot lang naman ang ginawa ng pusa. Sabi niya na ilang siya sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Ganoon kasi ang pakiramdam niya kapag napapalapit siya sa lalaki. Pero kapag ang asawa niya parang nakakaramdam siya ng paru-paro sa kanyang tiyan. Sandali lang, kukuha lang ako na pwedeng igamot dyan. Paalam naman ni Sandro at muling pumasok sa loob. Ano ang gagawin niya sa susunod? Iyon na ba ang pagkakataon niya? Dapat ba siyang magpasalamat sa pusa? Samantalang tuwang-tuwa naman si Jackson habang pinapanood ang ginagawang paghahalo ni Elena sa mga sangkap na niluluto nito. Iyon ang isa sa na-miss niya kay Elena. Ang pinapanood niyang nagluluto ito. Noong kasing nasa New York ito at dinadalaw niya ito sa dorm nito. Ito ang nagluluto sa kanila at pinapanood niya lang ito. Pero ngayon ay mapipilitan siyang magpaturo rito. Ganito ang gawin mo kapag tapos mo nang igisa ang bawang at sibuyas.
Pwede mo nang isabay na igisa ang karne mula sa pinagkuluan. Mahabang paliwanag nito. Napamura naman siya. Nakikita na niya ang future niya kay Elena. Gusto niya talaga ito. Gusto niya talaga ito sa buhay niya. He wouldn't waste time na makasama ang babaeng pinapangarap niya. Tiyak na kasama niya ito bilang isa sa pinakamagandang alaala sa buhay niya. At sisiguraduhin niyang makukuha niya ito. Kahit gaano man kakomplikado ang sitwasyon nila. Si Elena lang din ang pakakasalan niya sa Pilipinas. Bro, stop it. Nadamihan mo na yata ang asin. Pigil sa kanya ni Elena. Nang utusan siya nitong lagyan ng asin ang karning niluluto nila. Hindi ko alam. Napamura naman siya. Mukhang lumilipad yata ang utak mo ah. Puna naman sa kanya ni Elena. Kung alam lang nito kung para kanino lumilipad ang utak niya. Siguro namimiss mo na ang asawa mo no? Uy, nangunot naman ang noo niya sa sinabi nito. Tama, ang kanyang asawa ay kasama si Sandro. Malamang ginagawa nito ang dapat gawin nito. Napangiti siya sa isiping iyon. Narinig niyang tumawa naman sa Elena. Alam mo Jackson, I can't believe it. I can't believe in my eyes. Nakangiti na parang baliw ka. Iba talaga ang nagagawa ng love, hindi ba? Oo. Baliw na nga. Baliw ako dahil mahal kita. Gusto niyang sabihin dito. Oo naman. Namimiss ko na ang asawa ko. Wika niya na nagsinungaling dito. Tikman mo ngayong tinimpla mo. Utos naman sa kanya ni Elena at inabot sa kanya ang sandok. Kumuha siya ng sauce at tinikman ito. Grabe. Talaga? Yeah, tikman mo. Kumuha naman ito sa hawak nitong sandok. Napapikit pa ito ng tikman nito iyon. Maasim at sobrang alat, sabi naman ni Elena. So ano ang dapat natin gawin ngayon? Tanong naman niya dito. He was a genius pero pagdating sa pagluluto, maybe he wasn't smart enough. I think, lagyan na lang natin ulit ng tubig. Suggestion naman ito. Isang bagay na nagustuhan niya kay Elena ay ang pagiging kalmado nito sa lahat ng bagay. Pwede bang ikaw na lang ang maglagay? Masisira ko lang ang mga appetite nyo. Wika niya. Pinipigil lang nito na huwag mainis pero ang totoo wala talaga siyang passion sa pagluluto. Naalala niya ang kanyang asawa na nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya sa araw-araw. Lahat ng niluto nito ay masarap. Nagalit siya dito na bigyan din nito si Carl ng pagkain ng katulad ng kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang kinain iyon. Nabaliwala lahat ng inis niya na matikman ang luto ng asawa. At talaga namang napakasarap niyon. Bro, kahit hindi masarap yan, kung na-appreciate ng taong mahal mo ang luto mo, kahit pa na pinilit mo lang siyang ipakain yon, kung ayaw niya at pinilit-pilit mo talaga at kinain niya din, mahal ka ng taong yon. Mahabang paliwanag naman ni Elena. Nangunot noon naman siya sa sinabi nito. Wala siyang maintindihan sa sinabi nito. Masyado yatang malalim. Love? Ang ibig bang sabihin ni Elena mahal siya ng asawa niya? That's insane. Kung may interes sa kanya ang asawa niya, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay kasama niya ito at magawa nito ng maayos ang trabaho nito. Yeah, nag-aalala siya dito dahil babae pa rin ito. Wala nang iba. Naalala niya noong ipinagluto niya ang asawa ng almusal sa bahay nito. Alam niya na ang hinanda niya ay hindi masarap dahil hindi pa gaanong naluto iyon at matabang pa. Pinilit nitong kinain iyon dahil luto niya. Hindi niya binagyan pansin iyon. Hindi na niya naringgan ang reklamo nito. Instead, kinain nito lahat iyon. Of course, kakainin nito iyon dahil tinakot niya ito. Talaga? Paano naman kung tinakot lang siya? Wala siyang choice kung hindi ang kainin yon, sabi niya. Ibinaba naman ni Elena ang sandok at pinamaywangan siya nito. Bro, kahit may pagbabanta pa yan, kung ayaw talaga niyang kainin,
then it's their choice. Kung kakainin ang niluto mo o hindi. Pero kung kinain niya at hindi naman siya nagreklamo, ibig lang sabihin nun, na-appreciate niya ang ginawa mo at samahan na din ng love. Ano bang sinasabi nito? Hindi siya naniniwala doon. Appreciation with love? Kabaliwan. Jackson, lumilipad naman yung utak mo. Don't worry, I'm sure Eunice will appreciate that no matter how terrible it is. And don't get upset, natatawang sabi naman ni Elena. Mukhang wala na siya sa kanyang konsentrasyon. Dahil sa inis ay tinanggal niya ang kanyang apron na suot. Sa labas muna ako. Paalam naman niya kay Elena. Hindi na niya narinig pa ang sinabi nito. Mukhang na-pressure ito sa pagluluto. Nang lumabas siya ng kusina, he looked around in the living room. Pero walang bakas ng kanyang asawa at nanggagong si Sandro. Nasaan ang mga ito? Are they doing indecent while he was inside the kitchen? Ganoon ba kabilis ang ginawang paglalandi ng asawa niya? Nag-sink in kaagad sa utak niya na sa loob ng CR at tinungo kaagad niya iyon malapit sa living room na para sa mga bisita. Pabalibag na binuksan niya ang pintuan niyon. Wala ang mga ito doon. Tiningnan niya ang hagdanan pataas sa second floor. Patakbo niya iyong tinungo. Kabisado niya ang kasuluk-sulukan sa loob ng bahay ni Elena. Mabilis na binuksan niya ang dalawang pintuan sa upstairs. Maging ang bawat bathroom na mga iyon. Still, walang bakas ng tarantadong si Sandro at ang asawa niya. Hindi ba dapat matuwa siya sa mga ginagawa ng mga ito ngayon? Pero bakit pakiramdam niya parang iniputan siya sa ulo at napahawak siya sa kanyang dibdib? Hindi, imposible iyon. Mabilis na bumaba siya ng hagdanan at tinungo niya ang likod ng bahay. At nakita niya ang dalawang nakaupo sa couch na magkatabi. Hindi lang basta magkatabi, kung hindi magkadikit na ang katawan ng mga ito. Nagtatawanan pa ang dalawa habang hawak ng gagong si Sandro ang kamay ng asawa. Tiningnan niya ang asawa at tumatawa ito na tila normal lang. Minsan na niyang nakitang tumawa ang asawa kaninang umaga. Pero sa harap lang ng kamera at nagulat siya. Dahil iyon ang unang beses na nakita niya itong tumatawa. It was priceless. At ang matitinis nitong tawa ng kanyang naririnig mula sa kanyang cellphone ay napakagandang pakinggan iyon kung kaya't hindi siya kaagad nakapagsalita dahil nakatitig lang siya sa naka-zoom in na mukha ng asawa sa monitor ng CCTV footage sa kanyang opisina. Ganun siya tumatawa sa ibang tao pero pagkasama ko siya. Nagdilim ang paningin ni Jackson at sinugod ang dalawa. Sandro, nag-abala ka pa. Maliit lang naman ang sugat. Sabi naman ni Eunice habang nilalagyan ni Sandro ang gamot ang likod ng kamay niya na may kalmot ng pusa. Mabuti na din iyong malapatan natin para hindi ma-infect. Sabi naman nito. Sanay na kasi ako sa kalmot ng pusa. Noong bata pa nga ako pati nga mukha ko may kalmot din ng pusa. Nakangiting sabi ni Eunice. Hindi niya alam pero nakagaanan kaagad niya ng loob si Sandro. Ngayon niya napatunayan sa sarili na tama sa Elena. Na kapag nakilala mo si Sandro, siguradong makakagaanan siya ng loob ng sino man. Maliban lang kay Jackson. Talaga? Bakit wala akong makita kahit na maliit na piklat sa'yo? Bakit makinis ka pa rin? Sabi nitong ineksamen pa ang kabuuan ng mukha niya. Pakiramdam niya hindi na siya naiilang dito. Siyempre naman bata pa ako nun. Malamang nag-fade na yon. Oo nga no. Hindi ko naisip yon. Natatawang sabi naman ni Sandro kung kaya't napatawa na din siya. Alright, okay na. Sabi nito. Thank you Sandro. Nakangiting pasasalamat niya. You're welcome. Balik ngiting sabi nito. Isa pa siguro sa nagustuhan ni Elena kay Sandro ay hindi ito madamot, ngumiti at madali lang itong i-approach. Muli niyang tiningnan ang band-aid sa kamay niya. Kasabay niyon ay nagulat siya nang may humatak sa kamay niya at marahas siyang hinila patayo. Si Jackson iyon. Napakahigpit ng hawak sa kanang kamay niya at pinisil-pisil ito. Napaigik siya sa sakit. Hindi dahil sa may sugat siya, kung hindi parang
Gusto na nitong baliin ang kamay niya dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito. Sweetheart, tapos na ba kayong magluto? Kumusta naman? Nakangiting tanong niya at hindi pinahalatang nasasaktan siya. Baka mapansin ni Sandro. Isa pa sa usapan nila ang endearment na kung maaari, sabihin daw niya iyon kapag kaharap ang magkasintahan. Nakita niya ang panlilisik sa mga mata ng asawa. Pinaglipat nito ang mga mata sa kanya at kay Sandro. You jerk, sabi nitong nakatingin kay Sandro. Baka pwedeng bakuran ko na ang asawa ko. And besides, kailangan ni Elena ng tulong mo. Galit na sabi ni Jackson kay Sandro. Nagtataka ang mga matang tiningnan niya ang asawa. What is happening to him? He looks frustrated. Tinawag pa nitong jerk si Sandro. Wala na ba talaga itong kahihiyan? Oo naman. Eunice, I have to help Elena. Mukhang napagod yata ang asawa mo. Nakangiting paalam ni Sandro. Hindi niya alam kung naiinis ba ito sa tinawag sa kanya ng asawa. Tinanguan na lang niya ito bago mawala sa kanyang paningin. Jackson, baka pwedeng bitawan mo na ang kamay ko. Wika niya at hinila ang kamay na kaagad naman itong binitawan iyon. Marahas na nagmura ito, kung kaya't napapikit siya at muling nagmulat ng mga mata. Kitang-kita niya ang madilim na aura nito na para bang papatay ng tao. Hindi siya nakapagsalita. Ayaw niyang salubungin ang galit nito. Tinanggal nito ang suot nitong jacket. Suotin mo ito, sabi nito at ito na nagkusang ipinatong iyon sa kanyang balikat. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Pwede bang huwag ka na magtanong? Galit na wika nito. Ikaw, bakit hindi mo gayahin si Elena? Napakadesente at napakasimple. Madiing wika nito. Bagamat may kontrol ang boses nito na baka marinig sila ng dalawa. Pero parang isang matulis na kutsilyo ang tumarak sa dibdib niya. Alam naman niya ang ibig sabihin nito. Pero bakit kailangang pagkumparahin sila ni Elena? At siya ay hindi desenteng babae. Ang kapal talaga ng mukha nitong sabihin iyon sa kanya. Both of his mother Carmela are in habit of judging someone personality. Hindi ata alam ng mga ito ang don't judge the book by its cover. You don't look graceful. Ang mga katagong iyon ang naalala niya sa mama ni Jackson nung dinalaw siya nito sa bahay nila. Ano na naman bang problema mo? May nagawa ba akong mali na hindi ka na naman nasiyahan? Galit na sabi niya dito. Hindi niya maiwasang mapatitig sa galit na mukha nito. Let's talk inside the car. Muling kalmadong tugo nito na hindi pinapansin ang sinasabi niya. At nagsimulang naglakad ito sa garden, papunta sa entrance ng gate. Napanganga siya sa biglaang pagbabago ulit nito. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Sinundan niya ito. Nakarating sila sa parking lot kung saan nasa labas ng gate ang sasakyan niya. Parang isang subdivision ang kinatitirikan ng bahay ni Elena. Dahil madabi din itong kapitbahay na modern house, kaya safe naman talaga na iparada ang sasakyan ng asawa sa labas. Sa wakas ay sumakay na siya sa driver's seat at sa likod din siya umupo. Are you insulting me? Dito ka sa tabi ko umupo. Galit na sigaw nito kaagad sa kanya. Sabi mo mag-uusap lang naman tayo. I'm warning you. Banta nito. Mabilis siyang umibis ng sasakyan at isinara ulit iyon. Binuksan niya ang pintuan sa front seat at umupo sa tabi nito. Fasten your seatbelt. Utos nito sa kanya. Nagtatakang tiningnan naman niya ito. Akala ko ba mag-uusap lang tayo dito sa loob? Bakit kailangan ko pang mag-seatbelt? You're probably not stupid, aren't you? Ano pa ba ang dahilan kung bakit gusto kitang palipat dito sa unahan? Galit na sigaw ulit nito na ang mga mata ay nasa daan. Pero sinabi mo sa akin na mag-uusap lang tayo dito sa loob. Bulyaw naman niya dito. Mukhang marami kang tutol sa mga desisyon ko ha. Sabi nito at pinaandar ang makina. Hindi naman sa ganon. Bakit pinaandar mo ang sasakyan? Hindi naman sa ganon.
Bakit pinaandar mo ang sasakyan? Are we going to leave? Pag-uulit niya dito. Hindi na ba tayo magpapaalam mo lang kay Elena? Tanong niya dito na alam naman niyang aalis na sila. Hindi ito sumagot kung kaya't napilitan siyang isuot ang seatbelt. Jackson, ano bang problema mo? Ginagawa ko naman ang trabaho ko ah. I think wala akong nilabag. And besides, nakakapag-usap na kami ni Sandro. And I think umpisa na. Stop interrogating me. And stop mentioning that jerk's name. Sigaw nito at pinaandar ang sasakyan. Ano ba ang ikinagagalit nito? May nangyari bang hindi maganda kina Elena at Jackson sa loob ng kusina?